Matapos ilabas ni Vice President Sara Duterte ang ebidensyang magpapatunay na totoo ang kanyang kwento patungkol sa pamamahiya at pagtatawa ni Bongbong Marcos sa isang military student na nagbiro sa kanyang kung maaari iregalo sa nasabing militar ang kanyang suot-suot na relo, tunay na kahulugan ng mga nasabing impormasyon isiniwalat mismo ng ilang militar. Tunay na galit na ang ilang pamilya ng ating mga military soldiers sa pagsisiwalat ni Vice President Sara Duterte ng di umano'y tunay na ugali at kung paano di umano ipinahiya ni President BBM ang isang graduating student sa harap ng libu-libong tao matapos tila hindi maunawaan ang tunay na ibig sabihin kung bakit hinihingi ng batang sundalo ang relo ng Pangulo. Sa nasabing press conference na ginanap sa Pasig City, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na minsan niyang nasaksihan sa kanyang dalawang mata kung gaano kagaspang ang ugali ng Pangulo. Sa kanyang inis, gusto raw ni VP Sarang putulin ang ulo ni Bongbong Marcos dahil sa di umunay kahihiyang sinapit ng batang sundalong handang magpakamatay para proteksyonan ang kanyang bayang sinilangan. Ayon sa pamilya at ilang mga militar, hindi naman raw talaga dapat literal ang pagbibigay ng Pangulo ng relo sa isang sundalong nagbiro sa kanya ng isang pangako. Although ginagawa raw ito ng ilang mga naging presidente, partikular na ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na bukod sa kanyang pagsuporta at pag-alalay sa sandatahang lakas, literal na binigay ng dating Pangulo ang kanyang relo sa isang batang sundalo. Ngunit ang tunay na ibig sabihin pala nito ay dapat ang Pangulo sa lahat ng oras handang sumuporta at umalalay sa ating sandatahang lakas. Na tila hindi raw naunawaan ni Bongbong Marcos na imbes na bigyan ng mahalagang mensahe ang sundalong nagbiro sa kanya na kung maaari ibigay ang kanyang relo, tila pinagtawanan pa ito sa harap ng libu-libong Pilipino. Ayon mismo sa isang pamilyang galing sa militar na nagsiwala ng buong katotohanan, mahina ang kukote ni Bonget kaya hindi niya naunawaan ang sinasabi ng graduating student sa kanya. As a person who came from military family, it's a tradition na for a future soldier na sabihin sa Pangulo ang mga bagay na ito. During PRRD's time, nangyari rin ito. Although literal na binigay ng dating Pangulo ang kanyang relo sa bata, pero mas mahalaga ang naging mensahe ni Duterte sa mga sundalo noong panahon niya. And he promised that whatever happened, he will fight and give his love at all times to our military. Ang tunay na kahulugan kung bakit sinabi ng graduating student ito kay Bonget is for him to watch our soldier through thick and thin. Meaning, parang test din yun. When a soldier said, "Can I have your watch?" it also means, "Sir, can I have your back when I'm sacrificing my life as a soldier?" Ibig sabihin, bilang isang commander-in-chief ng sundalo, sa lahat ng oras, lagi kang nandyan para sa mga sundalo mo. The President must give his 101% of support dahil ang ating mga sundalo ay willing mamatay para sa kaligtasan ng buong bayan. Pero talagang mahina ang pangunawa ni Bongbong. Hindi niya naintindihan ang sinabi ng sundalong handang ialay ang buhay para sa bayang kanyang sinilangan. No wonder bakit sinabi ni VP na hindi marunong maging Pangulo si BBM. Kasi sa simpleng mensahe lang ng ordinaryong Pilipino, hindi siya nakakibo and he even laughed at this young hero together with Gibo Chodoro. Yes, si Gibo ang tinutukoy ni VP nang umisi pa kasama ni BBM nang mapahiya ang batang militar. It's just so sad na talagang pinababayaan ngayon ni BBM ang mga sandatahang lakas natin. Yung mga nangyayari sa Navy na ginugutom ng gobyerno at na-ospital na. Ang iba dahil sa kakulungan ng supply, isa lamang ito sa mga babala sa atin na kapag nanatili ang ganitong pamumuno, mapapahamak ang maraming Pilipino. Inday Sara is right. Kapag naging Pangulo ka, hindi ka na nabubuhay para sa sarili mo na lamang.
Nanumpa ka sa harap ng sambayanan at sa Diyos na gagawin mo ang lahat para protektahan ang mga taong pinanumpaan mong paglilingkuran mo ng tapat. Pero as we can see, Bonget is immature. He don't know the real meaning of sacrifices, selfless, and love for the country. Dahil kung alam ito ng Pangulo, hindi mangyayaring ipapahiya niya at pagtatawanan sa harap ng libu-libong tao ang isang sundalong magpapakamatay at handang ialay ang sariling buhay para sa bayang kanyang sinilangan. Shame on you, Bonget! Pinatunayan mo lang sa amin na walang maaasahan ang tao sa iyong gobyerno, kundi kahirapan, krimen, at walang awang paglapastangan sa karapatan ng mga Pilipinong mabuhay ng mapayapa at walang pangamba. Tulad ni Martin Romualdez, isa kang malaking kahihiyan sa bansang Pilipinas. Unquote. Ayon sa naging viral comment post ng isang pamilyang galing sa militar, tila tuluyan na nilang ikinahiya ang Pangulong si Bongbong Marcos dahil sa simpleng pangunawa ay hindi nito naintindihan ang buong mensahe ng batang sundalo na ang hinihingi lamang ay ang proteksyon at ang pagbibigay suporta ng gobyerno sa mga sundalong handang mamatay para sa bayan at sa maraming Pilipino. Kahit hindi raw niliteral ni BBM ang pagbibigay ng relo sa nasabing sundalo, mas nainis ang mga militar sa di umano'y pagtatawa at kahihiyang sinapit ng batang militar dahil sa di umano'y ginawa ng Pangulong si Bongbong Marcos. Tunay nga raw na talagang ang pagmamahal sa bayan ay hindi masasabi gamit ang mga labi, kundi ito'y mapapakita sa tunay na sakripisyo at prinsipyo at pagmamahal sa kapwa mo Pilipino. Tulad nga raw ng ginawa ng dating Pangulong si Rodrigo Duterte na nagbigay ng kanyang literal na relo at kalakip ang suporta at pagmamahal sa mga sundalo na hanggang bumaba siya sa pwesto, pinasalamatan siya ng magigiting nating mga bayani. Kaya't ayon mismo sa naging big revelation na isiniwala ni Vice President Sara Duterte, tila naniwala na ang marami sa taong bayan, lalo na ang pamilya ng ilang mga militar na minsan sa kanilang buhay nasaksihan nila na totoo ang sinasabi ni VP Sara, na sa kabila ng sakripisyo at pag-aalay ng buhay ng mga sundalo, tila ipapahiya lamang ng Pangulo ang batang handang magbuwis ng buhay para sa kanyang kapwa Pilipino. Narito at muling panoorin ang controversial revelation ni Vice President Sara Duterte kung saan pinagpiestahan ng maraming netizen matapos maglabas ng ebidensya ang ilang mga netizens na may katotohanan ang sinasabi ni VP Sara ng di umano'y sinapit ng isang batang militar matapos mapahiya ng tawanan ni BBM sa harap ng maraming tao. Ilang mga military soldiers galit na rin di umano sa pamamahiya ng Pangulo. Narito't panoorin ang full video. So meron isang graduate. Sabi nung graduate, Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? And narinig ko, tabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. Narinig nung katabi ng katabi ko. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So, ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? So, this time, syempre bata, hindi niya alam ba saan yung inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot niya. Why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. I wasn't feeling very well. Nandun lang ako, nakakatayo ako doon kasi may gamot ako. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba?